Navi! Dumapo ang tingin ni Mabel sa kamay ng lalaki. Nakakuyom ang isang palad nito. Kung nandito lang marahil ang lalaking yun ay baka nasuntok niya na to ng hindi oras. Ngunit hindi yun ang inaalala niya, kung hindi ang mga huling sinabi nito. Anong parusa naman kaya ang matatanggap niya sa pagkakataong ito? Huwag mo muna yung isipin. Paalala ni Navi na nagpagaan ang kalooban ni Mabel. Sa ngayon, hayaan mo ko makabawi sa'yo. Hindi bilang dating asawa mo, kundi bilang boss mo. Kung tutuusin, hindi ka naman magkakaganyan kung hindi kita pinabalik sa hotel. Anong ibig mo sabihin, sir? Naguguluhang tanong ni Belle. This time, kalmado tong tumingin kay Mabel. Simula bukas, hindi ka na muna magtatrabaho sa akin bilang PA ko. Dahil, bibigyan kita ng VIP pass sa huling araw ng concert ko at manunood ka kasamang anak mo. Nagulat si Mabel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi naman siguro siya nananaginip para alokin siya ng VIP treatment na isang masungit na Navi Reinhardt. Napuno ng kagalakan ng kanyang puso. Tsak na matutuwa si Paris kapag nalaman niya to. Sir, natigilan siya. Naudlot ang kanyang pasasalamat nang marinig niyang pagbukas ng pinto. Mami ko! Tawag ni Paris na dali-daling pumasok sa kwarto para yakapin siya. Ano po nangyari sa inyo? Bakit hindi po kayo nakabalik sa concert? Hinaplos-haplos ni Mabel ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala anak, okay lang ako. Nagka-problema lang sa elevator kaya hindi ako natuloy. Ganun po ba? Tumango siya. Gumawi naman ang tingin ng bata kay Navi na nasa tabi ni Belle. Ano pong ginagawa ni Mr. Navi dito? Hinatid ako ni Mr. Navi sa room dahil gusto niyang ipaalam sa atin na manunood tayo ng concert niya bukas at makikita natin siya ng malapitan. Masayang anunsyo ni Mabel sa bata. Talaga po? Belle nodded in tears. Ikinagulat niya ang sunod na ginawa ni Paris nang bigla nitong sinugod ng yakap ang lalaki. Salamat po ng marami, mister. Napakabait niyo po. Mahal ko po kayo. Walang kibo si Navi, ngunit hindi nakaligtas kay Mabel ang pagtapik nito sa likod ni Paris. At doon nagwakas ang madamdamin nilang pag-uusap. Upang matiyak ang kaligtasan ng mag-ina, ay minabuti ni Navi na pabantayan sila sa kanyang mga tauhan. Bumalik si Navi sa venue kasama si Ernest at pinagpatuloy ang programa. Sa huli naging matagumpay naman ang unang gabi ng concert nito sa Palawan. Hindi man naging maganda ang gabing ito kay Mabel. Naniniwala siyang bukas ay ma-enjoy silang mag-ina at walang ibang pwedeng sumira noon kapalit pa ng babaeng yun. Kinabukasan, maghapong nanatili sina Mabel at Paris sa loob ng kanilang kwarto. Hindi siya hinayaan ni Navi na lumabas ngunit ibinigay naman ito ang kanilang mga pangangailangan. Pagsapit ng gabi ay sinundo sila ni Ernest gamit ang service car papunta sa venue. Nung unit tumanggi pa siya dahil malapit lang naman ang distansya ng hotel at arena. Pero sadyang mapilit si Ernest kaya wala na siyang nagawa kundi magpahatid. Sa unang pagkakataon sa buhay nila, binigyan si Mabel at ang kanyang anak ng pagkakataong maging VIP. Kitang-kita niya si Navi sa stage, kumakanta sa harap ng libu-libong tao. Para siyang nasa langit. Hindi niya batid ang malakas na sound system na humahalo sa sigawan ng mga tao dahil nakafocus lamang siya sa pakikinig kay Navi. Ang ganda po ng boses ni Mr. Navi! Masayang papuri ni Paris na nasa tabi niya. Mahigpit na niyakap ni Belle ang anak. Oo nga anak, siya pa rin ang may pinakamakapangyarihang boses na wala ng iba pang makakahigit. Ang pagkakaroon niya sa buhay ko ay isang malaking biyaya. Parang may anghel na kumakanta sa tenga ko. Wala sa sarili na banggit yon, dulot na matinding kasiyahan. The first 2 hours of the program were enjoyable for both of them. Sa tuwing nagagawi ang tingin ni Navi sa kanilang direksyon ay hindi mapalagay ang puso ni Mabel. Para yung malalaglag sa lakas ng kabog nito. Napapakanta na rin siya, dala ng matinding emosyong namamayani sa kanyang sistema. Pero agad ding naudlot iyon na bigla siyang sikuhin ng tao sa tabi niya na kanina ay wala naman doon. Nilingon niya ang taong yon. Agad na bura ngiti sa labi niya nang tapunan siya nito ng masamang tingin. Bakit nandito ka? Pasigaw na tanong ni Siren na kararating lang. Ang tigas din talaga ng kukote mo no? Pilit mo pa rin sinisiksik ang sarili mo sa taong pag-aari na ng iba. Dahil doon hindi nakapagpigil pa si Mabel at lumaban pabalik. Wala akong inaagaw sa'yo miss. Sadyang masyado ka lang bothered sa taong nagtatrabaho lang naman. Aniyan na may ngiting mapang-asar. Sinong tinutukoy mong bothered ha?
Huwag mo pong awayin ng mami ko. Bad po yan. Biglang pagsingit ni Paris sa usapan habang nakayakap sa ina. Siren gritted her teeth and lost his word. Sa halip na sayangin ang oras sa pakipagbardagulan sa dalaga, ibinalik na lang ni Belle ang atensyon sa stage at in-enjoy ang panunood. Makikita ang paglapit ni Navi sa front part ng stage. Hinubad nitong suot na blazer at tinapon sa audience. Nang mamataan na ng napipintong pagbagsak ng jacket sa direksyon niya, ay tila may enerhiyang nagtulak kay Mabel para abutin yon. Nasalo niya yon ng walang kahirap-hirap. Putya, nakuha niya yon. O kaya inakala niya lang. Siren quickly grabbed the blazer out of Mabel's hand. Ako lang ang pwedeng magmay-ari kay Navi, she insisted. Hindi nagpatalo si Mabel at nakipag-agawan kay Siren. Umismid siya. Napakalaki mong tanga para isipin yan. Aniya sa kanito ginamit ang natitirang lakas para tuluyang mabawi ang blazer mula sa dalaga. Maya-maya isang staff ang lumapit sa mag-ina upang anyayahan silang umakyat sa entablado. Sa harap ni Siren ang libo-libong tagahanga sa Victory Arena, niyakap siya ni Navi kasamang kanyang anak. Kung titignan ay para silang masayang pamilya na nagkakantahan sa stage. Walang mapaglagyan ng tuwa ni Belle noong mga oras na yon. Kay tagal niyang hinintay ang pagkakataong ito bago niya muling nayakap ang lalaking laman ng kanyang puso't isipan. Ang sarap sa pakiramdam. Isa yung magandang alaala na dadalhin niya hanggang sa huling hininga. Hindi kinaya ni Siren ang lahat ng saksihan niya sa harap ng kanyang mga mata. Kaya umalis siya na parang talunan. Mula sa stadium, nagpasama si Siren sa kanyang personal driver papuntang airport para sa nakatakda niyang evening flight pabalik ng Maynila. Habang binabaybay nilang kahabaan ng National Highway, ay bigla siyang kinausap ng driver. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong nito. Ini siyang napasandal sa headrest ng upuan. Huwag mo kong pakialaman, magmaneho ka na lang. Pabalang na wika ni Siren na may nalilisik na mga mata. Pasensya na po ma'am. Hindi na kumibo pang driver matapos na natanging makina na lang ng sasakyan ang maririnig sa buong biyahe. Siren rolled her eyes. Wala siya sa mood na makipag-usap kanino man. Galit na galit siya at naiinis na kung paano nagkakagulong mga bagay sa pagitan ni Navi at ng babaeng yun. Sa tagal-tagal nilang magkaibigan ni Navi, wala siyang ibang hinangad kundi ang makuha ang atensyon nito. At ngayong abot kamay na niyang lalaki, ay saka naman dumating sa eksenang Mabel na yon. Ano ba pinaglalaban ng hampas lupang yon? At ang tapang-tapang nahiya para sagasaan siya ng ganun. Shit! Napamura siya, hindi dahil kay Mabel kundi dahil sa cellphone niya na biglang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bag. Padabog niyang binuksan nang kinuha ang phone. Nabawasan ang inis sa mukha ni Siren nang mabasa niyang pangalan ng caller sa screen. Hindi siya nagdalawang isip na sagutin yon. Tito Nicolas, she started. Kamusta ang concert? The guy asked. She let out a heavy sigh. Hindi maganda. Iniwan ko kaagad pagkatapos makita ang anak ninyo na nilalandi ang katulong niya sa stage. Kaya papunta na ako sa airport para sa biyahe ko. Katulong? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba nabanggit sa inyo ni Navi na kumuha siya ng bagong katulong at dinala niya yon sa Palawan para gawing alalay? Mabel de Guzman ang pangalan niya. Aniya. Mabel de Guzman? Ulit ni Nicolas na halatang hindi makapaniwala sa narinig dito. Nagbibiro ka ba? May problema ba? Ano bang nasa isip na lalaking yan? Bakit sa dinami-dami ng kasambahay ang babaeng yun pang kinuha niya? Hindi ko gets, Tito. Kilala niyo bang babaeng yun? Bigla itong tumawa ng pagak. Siyempre, kilalang kilala ko siya. Siya pa nga kung dating asawa ng anak ko. He revealed. Seriously? Siren snapped as her forehead creased. Unbelievable! Hindi ba sinabi sa'yo ng anak ko tungkol dito? Well, ang tanging nabanggit niya tungkol sa ex-wife niya ay ang pangalan lang. Hindi ko naisip na posibleng siya rin ang Mabel na umaas ngayon sa boyfriend ko. Himutok niya habang naiiling. Now it all makes sense. Malakas ang loob niyang labanan ako dahil may nakaraan sila ni Navi. Isang malaking salot ang babae niya sa pamilyang ito at hindi ko hahayaan na gamitin niyang muli ang apelyido ng anak ko. Galit na wika ng matanda. Kailangan ko ng cooperation mo, Siren. Matutulungan mo ba ako? Oo naman, Tito Nick. Walang paraan na mananalong babaeng yan laban sa akin. Siren said as she smirked. Alam niyo ba? Bakit hindi natin pag-usapan ito?
Habang nagkakape, pabalik ko. Mabuti ang idea mo, anito. Hayaan na muna natin silang magpakasaya sa Palawan. Dahil pagbalik nila ng Maynila, ay tsak nakatapusan na ng maliligayang araw nila. Dumaan muli ang panibagong araw. Naging matagumpay man ang 2-day concert ni Navi sa Palawan. May natitira pang ilang araw bago sila tuluyang bumalik ng Maynila. Kaysa magmukmok sa hotel o kaya'y mamasyal sa malapit, minabuti ng grupo ni Navi na magbakasyon sa lugar na malayo sa syudad. Nag-book sila ng flight papuntang El Nido, Palawan. Sa parehong araw, hapon na sila dumating sa paliparan, kagad na dumiretso sa private resort na pag-aari ng kabatch ni Navi na isang social media influencer. Pagbaba ng mag-inang Mabel at Paris sa sakyan, ay puting buhangin ng kanilang naapakan. Langhap nila ang sariwang hangin ng karagatan na kahit papaano nakatulong para ibsan ang kanilang pagod sa biyahe. Ang ganda po dito, Mommy! Natutuwang wika ni Paris kahit halata sa mukha nitong magkahalong antok at pagod. Oo nga, ang tagal na din nating hindi nakapunta sa beach, no? Ani Mabel. Opo, sang-ayon ng bata. Palingan-linga to sa paligid. Pero bakit halos wala na pong tao, Mommy ko? Sinundan ng tingin ni Mabel ang direksyon ng isla. At tama nga si Paris. Ilan lang ang mga nakikita niyang guests sa resort at halos lahat ay papauwi na. Kung iisipin, tama ka nga, sang-ayon niya sa opinyon ng bata. Lumingat siya kay Ernest at tinanong ang lalaki. May idea ka ba, Ernest? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Sir na bago tayo dumating dito ay pinareserve niya sa may-ari ang buong resort? Kaya naman mukhang walang tao. Napatango-tango si Belle. Ah, kaya naman pala. Wala naman kasi siyang sinabi sa akin tungkol doon at basta na lang niya kami inutusan na mag-empake para dalhin dito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin ni Navi ang atensyon nilang tatlo. Magkwekwentuhan na lang ba kayo dyan? Ah, pasensya na sir. Naalerto naman sila at dali-daling sumunod kay Navi. Sinalubong sila ng may-ari sa pinakamagarang lodge ng resort kung saan binigyan sila ng grand tour. Kitang-kitang magandang view ng dagat mula sa terrace. May 5 kwarto ang lodge, isang komportableng sala, magarbong kusina at isang pool hall kung saan pwedeng maglaro ng billiards ang mga bisita. Iba ang atmosphere ng lugar na to kumpara sa mansyon na araw-araw nililibot ni Mabel. Hindi niya maiwasang maghinayang kung kasama niya lang sana si Jazz at Hyacinth ay mas magiging masaya ang kanyang bakasyon. Habang busy si Navi sa pakikipagkwentuhan sa may-ari, nagpaalam ang mag-ina na pupunta sa kanilang kwarto para makapagpahinga. Magagabi na nang lumabas si Mabel sa kwarto. Sa tansya niya 1 oras lang siyang nakatulog ngunit malaking bagay na yon para makabawi siya ng lakas. Ngayong gutom na siya, sinubukan niyang maghanap ng pagkain sa ref pero wala yung laman. Gutom na lumabas siya at nakita niya si Navi na nakaupo mag-isa sa terrace ng lodge. Si Paris, si ni Navi tungkol sa bata. Nandun sa kwarto, natutulog. Sagot niya, humakbang siya palapit kay Navi at tinurong bakanting pwesto sa tabi ng lalaki. Pwede ba akong maupo? Hindi to kumibo at tinitigan lang siya. Alanganin siyang ngumiti bago dahan-dahang naupo sa tabi nito. Tumikim si Navi at nilabas ang phone. Upang hindi mapanis ang laway ay naisipan niyang kausapin ng lalaki. Ano pala nangyari sa girlfriend mo? Hindi na yata nagpakita after ng insidente sa stage kagabi. Nagtatakang tanong ni Mabel patungkol kay Siren. Isinara ni Navi ang phone at tinalapag ito sa ibabaw ng tiyan niya. Hindi kami nag-usap mula kahapon. Malamang nakabalik na yun ng Maynila. Baka hindi niya kinaya na makita kayo ni Paris sa stage. Imbis na siya kaya umalis siya nang hindi nagpapaalam. Pasensya ka na. Aminadong nakipag-agawan din ako ng jacket kay Siren at huwag kang mag-sorry. Hindi mo kasalanan. Ganun lang talaga si Siren. Lahat ng babaeng malapit sa akin, pinagsisilosan niya. At yan ang ayaw ko sa kanya. Hindi niya maintindihan na sa trabaho ko, hindi maiwasan na may makahalubilo akong babae. Lalo na kung tagahanga ko. Nakakasuka na rin ang ugali niya sa totoo lang. Malayong malayo siya, sa katulad mo na. Aksidenteng napatitik si Navi sa mga mata ni Mabel. Nang mga sandaling iyon, malalim at malagkit ang tingin nito na tila pinag-aralang mabuti ang bawat anggulo ng mukha ni Mabel. Unti-unti nahawa na rin siya sa ginagawa ng lalaki at pagdakay naubos ng espasyo sa pagitan ng kanilang mga mukha. Akmang pipikit na siya nang biglang bawiin ni Navi ang kanyang tingin mula kay Mabel. Kaagad niyang inayos ang sarili dahil kasabay noon
maririnig ang pamilyar na boses ng dalawang babae na papalapit sa lodge. Kusang napatayo si Mabel at lumabas ng terrace. Namilog ang kanyang mga mata na makumpirma niya kung sino yon. Mabel! Ate Mabel! Hoy mga mare! Halos patili na tinawag ni Mabel sina Hyacinth at Jazz. Nakapa may nakasukpit na bag sa kanilang mga balikat. Nagkukumahog ang mga itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi nagtagal, kumalas din sila sa isa't isa't nagpalitan ng matatamis na ngiti. Hala, akala ko hindi kayo makakapunta. Grabe, sinurprise niyo naman ako. Mangiyak-iyak na sabi ni Mabel sa dalawa. Naku, kami pa ba? Mabuti kamo't sinabihan kami ni Sir Navi tungkol sa plano niyong mag-El Nido. Kung hindi baka wala kami dito ngayon. Tama yan, Hyacinth agreed. Ang bilin pa ni Sir, wag naming sasabihin sa'yo para surprise. Talaga, pinapunta kayo dito ni Sir Navi para lang sorpresahin ako? Mukhang alam niya kasi hindi ka magtatagal sa Palawan nang wala kami. Magandang timing din ito para makapagpahinga na muna kami sa pagtatrabaho. Hindi ba Hyacinth? Sabi ni Jazz na pinaboran din ni Hyacinth. Nilingon ni Mabel si Navi. Salamat, she mouthed with a smile but Navi didn't bother to answer. Tumayo ito't pumasok ulit sa loob. Uy, tara na't dalhin mo na kami sa kwarto. Marami ka pang ikukwento sa amin tungkol sa concert. Anyaya ni Jazz kay Mabel. Sang-ayon ako dyan. Balita ko nakasama mo raw sa stage si Sir kagabi. Hindi kita carry Ate Mabel. Ang lakas mo kay Sir Navi. Kantsaw ni Hyacinth habang dire-diretso ang kanilang lakad papasok sa lodge. Belle reacted as she closed the door. Ako? Malakas kay Sir? Mga baliw. Ngayon ang ikalawang araw ng kanilang bakasyon sa El Nido, tagaktak ang tubig sa buong katawan ni Navi habang palakad-lakad sa cottage matapos ang ilang minutong pagbababad sa dagat. Naabutan niya doon si Jazz at Hyacinth na abala sa harap ng ihawan. Sir, nakaahon na pala kayo. Saktong-sakot nag-iihaw kami ni Hyacinth ng manok. Sandali lang ito, pwede niyo ng rest bakan. Pabirong sabi ni Jazz kay Navi. Kinuha ni Navi ang tuwalyang nakasampay sa upuan, ginamit niyon para punasan ng sarili. Nasaan yung iba? Si Hyacinth ang sumagot. Sir, si Kuya Ernest po, bumili po ng soft drinks dyan sa malapit. Si Ate Mabel naman nasa kwarto pa kasama si Paris. Speaking of Ernest, nandito na siya. Pagsingit ni Jazz na mapansin itong pagsulpot ng isa pang lalaki sa kanilang pwesto. May bitbit itong malaking plastic na may lamang 2 bote ng soft drinks at 5 bloke ng ice. Walang orange soda? Tanong ni Jazz kay Ernest. Cola lang ang meron sila. Okay na yan kesa wala. Nilapag ni Ernest ang biniling soft drinks sa kakahuyang mesa at tinalis sa plastic. Nga pala boss, napansin mo ba si Mabel? Ano ko, stalker? Tigilan mo nga ako sa mga walang kwentang tanong Ernest. Wala akong ganang makipag-usap tungkol sa kanya. Malamig niyang tugon sa bodyguard. Sorry sir, he said. Nabalot ng katahimikan ng paligid matapos nun. Tanging paghampas ng alon mula sa dagat at malakas na hangin na umiikot sa kapaligiran, ang maririnig na mga panahong iyon. After a moment of silence, they heard the cheerful scream as Paris rushed to their spot, wearing a kiddie swimsuit. Hello po! Bati nito sa lahat. Ang bango po ng food. Pwede na po ba ako makahingi ng chicken? Malambing na tanong ni Paris sa dalawang kasambahay na nag-iihaw pa rin. Mabilis na inabutan ni Hyacinth ang bata ng grilled chicken. Hipan mo na muna, baka mainit pa. Kinuha naman ng batang inihaw na manok at nagpasalamat. Hey bata, nasa ng mommy mo? Biglang tanong ni Navi kay Paris. Sabi niya po susunod na lang daw po siya sa akin dito. Binalik ni Paris ang tingin sa likod. Tignan niyo po mister, ayun si mommy oh. Tinuro ni Paris ang direksyon na pinanggalingan nito kanina. Sinundan naman yun ng tingin ni Navi at namataan niya isang babae na papalapit sa cottage nila. Para itong model na rumarampa sa puting buhangin, suot ang black crisscross, one-piece swimsuit na may manipis na cover-up. Dumampi ang malakas na ihip ng hangin sa buhok ni Mabel na nagpabagal ng ikot ng mundo ni Navi. Hindi niya magawang kumurap, nakatitig lamang siya kay Belle at tinihintay ang paglapit nito sa kanya. Tila slow motion ang ginawang pagubad ni Mabel sa telang nagsisilbing tapis nito sa buong katawan. Sinusubukan ba nitong asarin siya sa nakakamatay nitong kurba? Pambihira. Sa loob ng ilang araw ay 2 beses niya nasilayan ang nakakamatay nitong alindog. Natauhan lamang si Navi nang tawagin siya ni Mabel. Sir, ayos ka lang? Bakit tulala ka? Sita nito.
Narinig niyang tumawa sina Jazz at Hyacinth pero hinayaan lang niyang mga to. Okay lang ito, wala to. Patay mali siyang sagot ni Navi. At nagkunwaring hindi yun narinig. Mabel, otomatiko na patingin si Navi kay Ernest nang tawagin niya si Belle. Mas maganda ka palalo sa swimsuit mo, nakangiting papuri ng lalaki. She chuckled softly. Salamat Ernest, nga pala, ang ganda rin ng trunks mo. Belle complimented back. Tsk, Navi hissed in bitterness. Pakaramdam niya na itsapwera siya at ninanakawan ng spotlight kay Mabel dahil doon. Shit, anong karapatan ng lalaking to para mag-comment tungkol sa suot ni Mabel? Siya lamang may karapatang gumawa nun. Kung sa bagay, wala naman tong alam tungkol sa naging ugnayan nila ni Mabel noon, kaya hindi niya to pwedeng sisihin. Bago pa uminit ang kanyang ulo, ay muling nagsalita si Mabel at sa pagkakatong ito ay nakabaling ang atensyon nito kay Navi. Mauna na kayong kumain, magbababad na muna ako sa beach ng mga ilang minuto. Paalam ni Mabel sa kasiniksik sa gilid ang hawak na cover-up. Mommy, sama ko sa'yo! Anyaya ni Paris. Sandali lang naman ako anak, mamaya ka na maligo para kasama mo sina Jazz at Hyacinth. Naglakad na ito pagkatapos. Subalit hindi pa nakakalayo kagad na tinawag ni Navi si Belle. Lumingon naman to kay Navi. Huwag kang lumayo, mag-ingat ka. Bilin niya dito. Alam ko, maikling sagot ni Belle kasabay kindat. Habang inihintay na makabalik si Mabel ay sinimulan na nilang pagsaluhan ang mga hinandang pagkain sa mesa. Bukod sa grilled chicken, hindi mawawalang masasarap na putahe tulad ng adobo, kaldereta, lumpia, spaghetti, at pakwan bilang panghimagas. Hindi mapuknat ng tatlo sa pagkwekwentuhan samantalang si Navi ay tahimik lang sa sulok at kumakain. Ibinalik ni Navi ang tingin sa asul na karagatan. Magmula kaninang umagay malakas ng hampas ng alon kung kaya't inabisuhan niya si Mabel na mag-ingat at huwag lumayo. Kumunot ang kanyang noo na mapansing may mali sa nangyayari. Nasaan si Mabel? Navi mumbled. Ano pong mali sir? Tanong ni Ernest sa kanya. Hindi na sinayang ni Navi ang oras sa pakipag-usap sa kanya. Sa halip sinubukan niyang hanapin ang anumang bakas ng dating asawa. Pero wala siyang makita kahit saan. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Navi, dahilan para kagad siyang sumibat sa eksena. Sinundan siya ni Ernest at nagunahan sila papunta sa dalampasigan kung saan sa hindi kalayuan ay naabutan nila si Mabel na halos lumubog na at tanging kamay na lang ang makikita dito.